Yung Bisaya versus Tagalog, nagiging viral nga to sa social media. Ang kembot ng mga Bisaya, ang kembot sa mga Tagalog, yung mga ganon. Sa totoo lang, natatawa talaga ako. Natatawa talaga ako. Tapos sabi ko ganun, alam mo sa totoo lang, yung mga Tagalog, lugi talaga kami pagka sa asaran sa mga Bisaya. Grabe mga asarang Bisaya, promise. Oo, nakakalo. Yung ano, ang tawag dito, di ba yung kay Hey Darian, yung sa Sub-Saharan Mindanao, yung Ang lakas ng trip nun. Minda, Subsa. Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao. Grabe yung tawa ko nun. Kasi dun ko na-realize kung gaano ka creative, super sa pagka-sarcastic. Oo! Noon. Ang pinaka-best na clapback doon, for me nga hindi yung Sub-Saharan Mindanao, yung parang yung Mindanao. Funny yun. Pero ang pinaka-malupit na clapback, yung parang, ay, Sub-Saharan Mindanao, kami ba ang mahirap dito? Kayo ang kumakain ng pagpag. Oo, actually. Walang pagpag dito sa Visayas, Mindanao. Sa Luzon may pagpag. Alam mo, Brutal clapback. Brutal talaga. Mas advanced talaga ang Bisaya. Ang paa sa Bisaya, mas malapit sa ligaya. ayun yung ano din yung mga joke nila dito na yung langgam sa Luzon naglalakad pa pero langgam dito may pakpak na kasi ang langgam in Bisaya is ibon. Bon, And then ang langgam sa Tagalog is ants, diba? Yung mga ganun. Hello po. Ayan, Hello. naririnig ba ako? Narinig ka po. Pasensya na, first time kong nandito, nagsulat talaga ako ng points of discussion ko, no? Para hindi ko mo. Sorry. Taga Davao ako, but I grew up in Manila and Baguio. Pero naundoy kami, so kaya bumalik kami ng Davao. And I'm happy here. Completely. Good position, oo. Pinanganak kasi ako ng Davao City and because of work ng parents, pumunta ng Luzon. And then, nung naundoy, bumalik dito. So, yung kanina napanood ko, actually live yung kay Alvin tsaka kay Attorney Roque. Actually, matagal na akong nag-unfollow kay Attorney Harry nung time na lumalabas-labas yung alpot-alpot. Tama ka doon, andun yung contradictions na bakit if you are for the movement, if you are for PRRD, why would you hurt people in his vicinity? Yung close vicinity pa talaga. Yung trusted people pa talaga. What I wanted to really say is yung idea ng good and bad. Kasi humit ni Harry kanina, diba? Stand up for what's right, blah, 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 blah. You have to decide ano yung paninindigan mo, ganon. I think, ilalagay ko siya sa konteksto ng religion. Kasi Pilipino tayo. We are primarily, even if Islamic ka, or Islam yung paniniwala mo, or Kristiyano yung paniniwala mo, regardless of anong denomination ng Christianity, we always have that idea of good or bad. Sinakop tayo because of religion. Saying na ito good, ito bad. Yung mga moro bad. Kasi ang mga moro or yung mga IP, yung mga... Alam mo na brainwash yung brainwash tayo. And bakit may idea ng good and bad? Why do we have to be good and bad? Ang reality lang naman, what we have is interest, diba? Is your interest for the Philippines or is your interest for yourself? Which goes back to Maharlika. Ano yung interest natin? Tama ka doon. Nagmamarket ng kanyang marketing skills. Non-existent na ngayon kasi hindi na siya marketable ngayon. Kaya nanginginig siya kasi nakita ko yung live niya kanina. Well, I was able to see some parts of it. Yung live niya, nanginginig siya. Tapos parang, total, sinasabi niyo, binayaran niyo ako. Di ba, ito ginawa ninyo. Kayo nagsasend na And while she's speaking, no, evident yung stress na stress si auntie mo. Yun talaga yung itsura niya, parang mukha siya stress na stress. So that's why she needs all the help that she can get from the Edwin Hamora circle
And, by the way, I would just like to tell everyone, yung narrative nila Edwin Hamora is the exact narrative of Thea Tan and other BBM vloggers who are attacking me for alleged drug abuse. Addict daw Akini. Ay my God. What is being punished in the Dangerous Drugs Act is the use. Trying an illegal substance is not use of that substance. So ngayon, ang use kasi, may ano yan, yung kumbaga parang you really want to, you really want to consume it. Yun talaga yung ginagamit mo siya. Pero kung na rin parang nag-try ka lang, pagkatapos nag-try ka, and then you did not engage dun sa activity na yan ever, hindi yan punishable under Dangerous Drugs Act. Hindi yan punishable. So ngayon sasabi ko sa inyo, tapos yung nireklamo ka na sa UP, ganyan. Bakit sinabi ko ba na yung UP ang nagtuturo sa mga estudyante para mag-drugs? Pero mga tanga, bakit mo sinabi na common talaga sa Baguio? Common talaga sa Baguio. And UP Baguio is in Baguio. Whether you like it or not, in 2000s and even earlier than that, common Earlier talaga. than that. Andun yung plantation. Kasi ito yung funny niyan. Kasi ako, I speak for myself. I'm not speaking as a Davaoenyo. But one of the good things that the Duterte government really did is to open up the mountains. Yung with the build. Bakit? Nakita natin, ano meron doon? Nakita natin na may mga communities na hindi natin nare-reach, na yung pala, NPA ang nagtuturo. They don't even know ano yung lupang hinirang, ano yung panatang makabayan, things like that. And, oo, the government of oligarchs want us to be stupid. Want us to stay disconnected. Kaya nga wala tayo mga major infrastructure na nagko-connect ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi they want us to be disconnected. Kasi disenfranchised tayo nun kapag hindi tayo konektado sa isa't isa. Alam mo ba, Miss Joey, ako, taga Davao ako, pinanganak ako ng Davao. Pero lumaki ako ng Luzon. Pagdating ko dito, is sort of parang bullied ka kasi yung Tagalog ka, ay nagtatagalo siya. Yung mga ganun na mga linya, which is understandable for me kasi syempre, grabe kaya yung idea daw ng Imperial Manila before, diba? So, yung idea na kapag Inday ang tawag sa'yo kasi akala, alam mo yun, hindi nila alam sa Luzon, Inday is actually an endearment. Pero for Luzon people, they think Inday is katulong. Yung mga things like that na you don't understand kung ano yung mga words and stuff like that, which hindi ko maintindihan na Pilipino tayo lahat. Although we are separated by different languages, it's not even a dialect, it's actually languages. Ilang languages ang meron natin sa Pilipinas. But at the end of the day, we are all Filipinos and we should be for the Philippines. So ano yung interest natin? Yung interest ba ng gobyerno ngayon, is it for the people or is it for themselves? Kasi we all know, it really shows. Incestuous sila, no? Like bago lang ngayon, merong ABS-CBN GMA Liza Marcos thing, di ba? Very incestuous na talaga sila. Diba? Yung idea ng, I'm really sorry, ibabalik ko siya doon. But, HL, Hanilet, hindi ko alam yung background. I know of Hanilet. I know na naghiwalay si Elizabeth at saka si PRRD. I know that. I don't know the entire background, but accepted dito na talagang, babaero si PRRD. Hindi naman yun yung tinitingnan ng Davaoenyo eh. How effective is he as a leader? Yun yung tinitingnan. And yun yung nagustuhan sa kanya. Nagustuhan din yung gaano siya ka-loko-loko. Kasi ganun ito yung hindi maintindihan ng Tagalazon. Yung ugali ng Bisaya is very sarcastic talaga. Very loko-loko in a way. Pero kung nakuha mo yung ugali, they actually mean well. Pangit lang yung labas. Kasi it might be translated differently. Kasi ako nung una rin, at first, diba, Tagalog ako eh. So, Bisaya ako, I understand Bisaya. Pero ano yung mga nuances ng Bisaya na hindi ko naintindihan? Diba? Marami. Naiintindihan ko yung Bisaya. Pero yung nuances behind the language, minsan, sometimes lost in translation. Translator kasi ako, so kaya medyo na ano ko yun siya. Ngayon ko lang siya nagigets. So, yung idea ng good and bad, gusto ko ibalik kay Hanilet. Bakit tayong mga Filipinos mahilig dun sa idea ng first family versus madrasta, first family versus second family? Ano to? Telenovela. Wala nang problema dun sa family in the first place.
And ngayon, nagka-issue na siya kasi I think nasulsulan din talaga. We all know na may ganung situation siguro talaga. Di ko alam kung nagselos or something like that or whatever, but definitely there is friction there. And talagang hinipe up pa nila yung fiction, kumbaga. But what I wanted to say there is, fine, common law wife ko no si Hanilet. Sige fine, common law wife. Pero, is she the power of attorney? Is she the medical proxy of PRRD? That's what we all have to understand. I think wala tayong konteksto ng ganun sa Pilipinas kasi. Kasi ang konteksto natin sa Pilipinas, yung idea natin sa Pilipinas, either yung panganay na anak or yung asawa, yung current na kinakasama, yung dapat magde-decide. We don't understand na merong power of attorney. There is such a thing as power of attorney and medical proxy. Sino may hawak nun? Is it Hanilet? If it is Hanilet, fine. Nag-ano si Sarah, but it doesn't seem to be the case kasi I believe Sarah is the second child, right? Hindi nga siya panganay. Panganay si Pulong. Pero bakit si Sarah yung may hawak nun? Bakit si Sarah yung nag-handle ng mga ano na yun? Kasi siya talagang entrusted. Siya yung entrusted. Siya yung may power of attorney. Siya yung may medical proxy. So, sino tayo para magdikta nun? Hindi naman pwedeng sa pilitang pumirma si PRRD dun, diba? That's, you actually have to face a notary public to sign that, diba? With witnesses. Teka lang, ano yun sabi ni Dakoy Koy? Hindi, lumaki po ako ng Maynila. But my parents kasi, they actually speak yung proper Cebuano, Bisaya, and they grew up here in Davao. So, 1950s sila pinanganak dito and we only moved to Manila in 1986. So, natatandaan ko yun kasi people power. So, kaya I have a very, nakita ko yung differences ng kung anong meron. Specifically as Davao City, Baguio City, and Quezon City. Kasi taga Quezon City ako. Lumaki akong Quezon City. UP Diliman, actually. UP Village. Oo, doon ako lumaki. Talaga? Doon ako na area lumaki. So, ano po ba? Yung Bisaya versus Taga. Ano nga ito, nagiging viral nga ito sa social media. Yung Taga, ang kembot ng mga Bisaya, ang kembot sa mga Tagalog, yung mga ganon. Sa totoo lang, natatawa talaga ako. Natatawa talaga ako. Tapos sabi ko ganon. Alam mo, sa totoo lang, yung mga Tagalog, lugi talaga kami pagkasaasaran sa mga Bisaya. Grabe mga asarang Bisaya, promise. Oo, nakakalo. Yung ang tawag dito, di ba yung kay Hey Darian, yung sa Sub-Saharan Mindanao, yung ang lakas ng trip nun, no? Grabe, maski yung NPC Mall, yung mga SM malls, nang trip din sa kanya yo. Welcome to Sub-Saharan Mindanao. Grabe yung tawa ko nun kasi dun ko na-realize kung gaano ka creative, super sa pagka-sarcastic. I-own yung, gagawin niya kaming joke, i-own namin yung joke, tapos itatapon pabalik sa kanila. Yun yung funny. And then, yun yung sad kasi hindi yun nakikita. Yung how, it's very difficult. Ang pinaka-best na clapback doon, for me nga hindi yung Sub-Saharan Mindanao, yung parang yung Mindanao. Funny yun. Pero ang pinaka-malupit na clapback, yung parang, ay, Sub-Saharan Mindanao, kami ba ang mahirap dito? Kayo ang kumakain ng pagpag. Oo, actually. Walang pagpag dito sa Visayas, Mindanao. Sa Luzon, may pagpag. Alam mo, brutal clapback. Brutal talaga. Ito yung pinaka-sad sa lahat kasi Mindanao can survive on its own. Visayas can stand on its own. May sarili-sarili. Actually, depende sa lugar sa Visayas. But alam mo, nung pandemic, i-share ko lang to as an experience, no? Very strict yung Davao City government. Like, to the point na nagagalit kami kay Sarah kasi masyado. Alam mo bang meron kami mga permit na Monday, Wednesday, Friday ka lang lalabas, etc. para makontrol yung and then maraming issue, and then nakikinig talaga siya sa mga feedback kasi syempre kung MWF lang lalabas, di lahat kami magdadagsaan ng MWF. So in-arrange, depende dun sa end of number, blah 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 blah. But what I wanted to say, Davao City at that time, we were very, very, very safe. Kahit mag-close down lahat, nag-lockdown kami, meron kaming farms, may mga, yung Davao region in general kasi we can travel across Davao region. Meron kaming mga palayan, meron kaming dagat, meron kaming bundok, may beaches kami, may prutas kami, may gulay kami, may manukan kami.
we can survive on our own. And doon ko na-appreciate yung entire Davao region. Like, I feel so sad that people cannot see that na ganun kayo kagalit dun sa Duterte, that you don't see how rich and how life is here literally in Davao. It's not even Davao City that's life is here in Davao. It's the entire Davao region. So, wala lang. Yun lang yung naano ko doon kasi gusto ko na talagang, I mean, dati ko pa gustong umakyat kasi nahihiya ako. So, ngayon, no. Sorry. Kinilig ako. Ayan. Okay. Good job. Okay, next time, balik ka. Ayan. Huwag kang mahiya. Second time. Slowly, pasensya. May isa pa akong gusto palang ito na isang point. Diba yung isa sa mga ano nila is dynasty daw kasi Duterte dynasty, blah blah blah, blah blah blah. Ako natatawa ako kasi ang totoong dynasty nasa Luzon. Bakit? Incestuous sila dun. Magkakamag-anak sila dun. Araneta, Marcos, Romualdez, Macapagal, Arroyo. Sino ngayon ang niloloko ng Chodoro? Diba? Ngayon, hindi man lang iba-ibang pangalan. Iba-ibang pangalan. But, same family tree. Kaya nga galit na galit sila kay Digong eh. Kasi, I don't know, wala akong alam sa family tree ha, ng Duterte. But I think hindi sila kasama dun sa family tree. But if we trace back lahat ng presidents ng Philippines, I think I saw something like that, na lahat sila connected sa isang family lang. I mean, they are the same people. And funny, kasi sila yung nag-aagawan ngayon ng interest. Which is sad. Hindi ko alam kung bakit, no? Hindi ko, for the money, hindi ko nagigets. Oh my God. Anyway, yun lang po, Miss Joey. Pasensya na. Okay. Pasensya na kung nanginginig ang boses sa kasi kinakabahan ako. Mas advanced talaga ang Bisaya. Ang paa sa Bisaya, mas malapit sa ligaya. Ayun yung din yung mga joke nila dito na yung ano yun, yung langgam sa Luzon naglalakad pa, pero langgam dito may pakpak na kasi ang langgam in Bisaya is ibon. And then ang langgam sa Tagalog is ants, 'di ba? So wala, naglalakad pa kayo, lumilipad na kami. 'Di ba? Yung mga ganun.